Amen po. Mapagpalang araw po sa mga kapatid ng sa ating Panginoon. Tayo po ay simula na po sa ating mahalagang gawain. Ngayon po ay daragang po tayo sa pagbabahagi ng Word of God ay si Sister Raizel. Kanyang pagkakataon na magbabasa ng Jeremiah 31, 1-7. At that time declares the Lord, I will be the God of all the families of Israel, and they will be my people. This is what the Lord says. The people who survive the sword will find favor in the wilderness. I will come to give rest to Israel. The Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. I will build you up again, and you will virgin Israel will be rebuilt. Again, you will pick up your timbrels and go out to dance with the joyful. Again, you will plant vineyards on the hills of Samaria. The farmers will plant them and enjoy their fruit. There will be a day when watchmen cry out on the hills of Ephraim, come, let us go up to Zion, to the Lord our God. This is what the Lord says. Sing with the joy for Jacob, shout for the foremost of the nations. Make your praises heard and say, Lord, save your people, the remnant of Israel. Glory to God. Amen. Tayo po ay sasamba sa oras po na ito. Tulad po ng binasa, no? Minsan pa tayo ay babalik. Katulad ng bansang Israel, nung sila ay kinugkob at wala nang pagkakataong sumamba sa Diyos dahil winasak yung kanilang templo. Maraming dahilan para hindi sila makasamba sa Diyos. Ganun din tayo, maraming pumipigil para hindi mo masamba ang makapangyarihang Diyos. Even your family, your loved ones, yung pinakamalapit sa'yo, nagiging dahilan para hindi mo siya masamba. Trabaho mo, o anumang bagay na pinakamamahal mo, ang sabi ng Panginoon, if you love your mother, your brother more than me, you can never be my disciple. So kung nais mo na maging alagad ng Diyos, tunay na lumalapit at humahanap sa Panginoon kahit anong hadlang, ay hindi ka papayag. Patuloy kang magsusumiksik at lalapit at sasamba sa Panginoon. Sama-sama po tayong sumamba sa Panginoon sa oras po nito. Ang magitan ng amin na ito. Aming umalang na kita'y pagulihan, mga pagsubok bawat kabiguan.
pa. Gamitin natin sa Panginoon. Kaya namin humahal na. Hirangin lumalang na kita'y mahurihan. Mga pagsubok bawat kaluluwan. Ngunit ang biyaya mo ay sa kanilang marapat lang na kita'y papurihan. Kaya ikaw lang mo, Diyos. Kaya ikaw lang, O Diyos, ang pupurihin ng tinig ko. Kaya ikaw lang, O Diyos, ang ibigin ng puso ko. Kaya ikaw lang, O Diyos, ang maya sa buhay ko. Ikaw lang, O Diyos, amin. Ikaw lang. Isa pa, gamitin natin sa Panginoon. Kirangin umahal lang na kita'y papurihan. Mga pagsubok bawat kaluluwan. Ngunit ang biyaya mo ay sapat kailang mahal. Malapat lang na kita'y papurihan. Kaya ikaw lang mo, Diyos. Kaya ikaw lang, O Diyos, ang pupurihin ng tinig ko. Kaya ikaw lang, O Diyos, ang ibigin ng puso ko. Kaya ikaw lang, O Diyos, ang mahayag sa buhay ko. Ikaw lang, O Diyos, amin. Ikaw lang. Kaya ikaw lang, O Diyos, ang pupurihin ng tinig ko. Kaya ikaw lang, O Diyos, ang ibigin ng puso ko. Brothers and sisters, ito pa, na nais mong sumamba sa Kanya. Sabay ko siya sa Espiritu at sa katotohanan. Walang ibang dahilan kung bakit ka narito, kundi papurihan at sambahin ang Diyos na buhay. Ituon mo ang iyong puso, ang iyong isip sa Kanya. Ano bang handang na yan? Walang dahilan upang hindi mo siya makalain sa oras na ito. Kaya ikaw lang, O Diyos, ang pupurihin ng tinig ko. Kaya ikaw lang, O Diyos, ang ibigin ng puso ko. Kaya ikaw lang, O Diyos, ang mahayag sa
Salamat po, ikaw ang sasambahin ngayong umaga sa panambahang ito, Panginoon. Ikaw ang mahayag, Panginoon, sa aming buhay. Una po, Panginoon, kung kami po ay nagkaroon ng pagkakasala sa iyo, mula sa aming puso, Panginoon, na hindi karapat-dapat, Panginoon, patawarin mo po kami, Panginoon. Salamat po na anyang ka kung magpatawad sa aming Panginoon sa bawat araw na aming pagkakamali, Panginoon. Salamat po sa mga pagsubok na ibinibigay mo sa amin, Panginoon, na anyang ka kung kami ay hawakan, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga bagay na hindi pinagkakaloob sa amin sa araw-araw. At Lord, sa oras na ito, ikaw ang mahayag sa aming buhay, Panginoon. Ang iyong salita, tumingo sa aming mga puso, Panginoon, na ipapahayag na aming pastor sa pamamagitan ng Panginoon. Itago mo po siya sa iyong murang Panginoon. Ikaw ang manilingin sa kanyang katauhan, Panginoon. Ikaw ang makita namin sa kanyang Panginoon. Salamat po, Panginoon, po naman po ang tangka, pagsubok, kaaway na ibibigay mo sa apat na sulok ng gusalan ito, Panginoon. Ikaw ang maghari, Panginoon. Wala siyang karapatan, siya ang maghari dito sa amin, sa ito na aming nilalambahan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga mananambahan ngayon na ikaw ang kanyang pagpunihan. Salamat po, Panginoon. Ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang babaan mo kami nito kung kami ay makapagbigay sa iyo ng malapat na pagsamba, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Ito po ang aming nalagay sa tangan pangalan ni Jesus, yung aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Ayan. Patuloy po tayong sumamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sa kabila po ng lahat ng ating mga nakaraan. Diba? Kaya nakaraan kasi ikaw ay isa ng bagong nilalang. Yung dating kaaway, yung dating nakatitiyak ang kapahamakan dahil sa kasalanan. Ikaw ay pinatawad, ikaw ay kinahabagan, at ikaw ay tinawag na anak ng Diyos. Hallelujah. Dahil tayo ay inibig niya, kahit hindi tayo karapat-dapat, tinawag na tayong mga anak. Let us worship Him.
At sabihin sa'yo, anak, bumalik ka na. Tinawag mo na lang, tinabig sa piling mo, sa iyong mga mata, ako'y malinis na, pagkira ni Jesus, iyong nakikita. Diyos, ibigin mo ang isang tulad ko. Salamat po, Panginoon, sa dakilang pag-ibig na ibinigay niyo po sa amin, na maging ang buhay mo ay ibinigay para sa amin kaligtasan. Salamat po. Sa iyo ang papuri at pagsama. Sa mga malakas na palakpakan. Amen! Praise you, Lord God. Ang nakaranas ng presensya ng Lord, sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Parang wala. Naranasan po ba natin ang presensya ni Lord? Amen! Give your best. No? Isigaw po natin. Alam niyo po ba ibig sabihin ng hallelujah? It is a million praise to God na hindi kayang ipaliwanag ang salita. No? Kung alam mo na bakit buhay ka pa ngayon? Dahil nahahabag sa iyo, Lord. No? Kaya buhay pa tayo ngayon kasi minamahal na tayo patuloy sa kabila ng lahat. Amen? Kaya sa atin pong pagpupuri,
Patuloy natin siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ibigay po natin yung buong puso na parang ikaw yung umaawit doon sa lyrics na yan, na ikaw talaga yun eh. So sa pagsamba mo, ibigay mo yung sarili mo, Lord. Salamat po kasi inibig mo ako. Amen. Kaya mula sa labi, sabi nga, by the abundance of the heart, the mouth will speak. Kung ano yung laman ng puso, siyang lalabas sa iyong bibig. No? Kaya, hanapin mo sa kaibuturan ng puso na yan ang presensya ng Lord. Amen? Tuloy po tayong umawit. Gamitin po natin ang ating mga kamay, ang ating mga tinig sa pagsamba sa ating Panginoon. Mula sa labi ko nagpupuri, mula sa labi ko nagpupuri, mula sa labi ko nagpupuri, yes, mula sa labi ko nagpupuri, sa
kasi hindi mo makita kung gaano kabuti ang Lord sa'yo. No? Kasi kung alam mo, lahat ng blessing na binigay sa'yo, yung privilege na binigay sa'yo, hindi ka mahihiyang itaas yung kamay na yan. Hindi ka mahihiyang ipalakpak. Huwag mo pansinin yung katabi mo. Ang isipin mo, ikaw ay highly favored by God. No? Ang dami ng ginawa si Lord sa'yo. Isipin mo, ano ba yung ginawa ni Lord sa akin? Nakakapag-aral ka? Nakakapaghanap buhay ka? Humihinga ka? Wala kang sakit? Nandito ka? You have all the reason, hindi lang 10,000 reason. You have so many reason para pasalamatan siya. Amen? Patuloy natin awitin. Pasalamatan mo mula sa puso mo. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Amen. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Listen pa, pasalamatan mo, Diyos ng buhay. Salamat, yes Lord, thank you Lord, sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Bigyan mo yung best na pasasalamat. Salamat, yes Lord. Salamat sa buhay ko. Salamat sa iyong ginawa. Jesus sa buhay ko. Jesus sa buhay ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo ay papantay. Lord, Jesus sa buhay ko. Ikaw kumilos ang tumabay. Wala sa iyo ay papantay. Habang nagkakamayan, awitin natin. Jesus sa buhay ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo ay papantay. Jesus sa buhay ko. Jesus sa buhay ko. Ikaw kumilos at tumabay. Wala sa iyo ay papantay. Madalas na ang Jesus sa buhay ko. Jesus sa buhay ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo ay papantay. Jesus sa buhay ko. Ikaw kumilos at tumabay. Wala sa iyo ay papantay. Amen! Praise you, Lord! Meron po. Pastor. Hallelujah. Bigyan ng Diyos. Nakalimutan ni Brother Jerry yung aking... Kasi pag ho is... Ang aking pungkunin kasi is Arturo Bandong. Pero laging ang tawag po sa akin ay Pastor Art. Sabihin mo sa katabi mo, salamat at nandyan ka. Si Lord po ang dahilan bakit po kayo nandito. Amen po ba? God is the reason why you are here. No? Ang Diyos ang dahilan at siya ang nagdala sa atin dito. Hindi ito aksidente, kundi ito ay kalooban ng Diyos. Amen? So yung ating pong pag-aaral sa buwang ito ng June, ito po yung huling linggo ng June. Amen po ba? Yan. At dahil huling linggo ng June, ang ating pong topic ay yan po yung team. 1,
God, three persons, endless love. Tatawis din yung pagka ini-edit niya na nagkakaiwa-iba. Kaya, hindi po kasi ganyan yung arrangement ng Sister Joyce. The Great Trinitarian Reality, yan po yung ating topic, no? So yung team po natin, yan po yung kabuuan ng ating pong pinag-aaralan na sa loob ng buwan ng June, one God, three person, endless love. May isang Diyos na nahayag sa tatlong persona na nagmamahal sa atin ng walang hanggan. At yung topic po natin na Great Trinitarian Reality. Ang dakilang Trinidad ng katotohanan. Ang text po natin ay nasa 2 Corinthians chapter 13, verse 14. May 14 po ba kayo? Mukhang ano po yata sa akin ha. Kasi sa akin nag-13 eh. Nagtataka rin po ako. O baka na sumobra lang. Dito po kasi sa akin 13, pero sa text po na ibinigay sa akin is, I think 14. Meron po ba? Sa inyo? Hanggang 14? But anyway, kung ano po, sa text, dun po sa verse medyo nagkaroon ng yung po, ayun, medyo sumobra yung pagkabigay sa akin ng text po ba. So, yun po yung ating text, basahin po natin ng sabay-sabay. Kita po ba sa sa screen dyan? Kita niyo po ba o medyo So, kung may mga Bible, sayang yung Bible. Tagalog po yan. Mamaya po kunin nyo ha. So sa wikang English ang sabi po, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Again, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen po. Sige po, tayo po'y manalangin sa oras na ito. Hallelujah. Let us close our eyes once again. Aming dakilang Diyos, tunay po na nais mong ipahayag sa amin ang iyong kadakilaan. At narito kami, dakilang Diyos, sapagkat nais namin malaman ang katotohanan. At una, Panginoong Yesus, iyong sinabi, lumapit kami sa iyo, kaming lahat at napapagal at nabibigat ang lubha, at kami makasusumpong ng kapahingahan ng aming mga kaluluwa. Pasalin namin ang iyong pagmatok at mag-aral kami sa iyo, Panginoon. At tunay nga na kami makasusumpong ng kapahingahan ng aming mga kaluluwa. Kaya o Diyos, sa umagang ito, mangusap ka po sa amin. Buksan niyo po ang aming isipan at ganun din po ang aming mga puso ay aming binubuksan sa iyo upang tanggapin ang iyong mga salita. Pagpalain niyo po, Diyos, ang iyong mga salita ang bawat isa. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. So, yung ating pong topic na yan ay may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Sa wikang Tagalog po ang sabi, naway sumain yung lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Again, yan pong ating pong topic na the Great Trinitarian Reality, no? Ang dakilang Trinidad ng katotohanan, isa po yan sa ating statement of faith, no? Yung ating po kasi ang ating statement of faith ay 8. So yan po ay pangalawa doon sa statement of faith na we believe in one God but eternally existence in 3 person. May isang Diyos pero siya'y nahayag sa 3 persona. Okay po? Kaya huwag po tayong makonfuse, no? Kasi nahayag po yan, ipinahayag ng Biblia. Kasi marami po ang dilito, no? Kung bakit may isang Diyos, pero may 3 persona, no? At yan po naman ay pinatotohanan ng Biblia, no? Marami pong sita sa Bible na nagsasabi niyan. At yan na nga po, yung 2 Corinthians chapter 13, mababasa natin dyan, sabi, naway sumain yung lahat ang kagandahang loob nino ng ating Panginoong Jesucristo, the Son of God, ang pag-ibig ng Diyos, ang Diyos Ama, ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, at ang pakikisama ng
Espiritu Santo. Espiritu Santo, yan po ay Diyos din, no? Sapagkat ano po, ang Diyos ay Espiritu. Kaya, isa po yan sa ating statement of faith, no? Kayo po na kabilang sa ministry na ito ng Jesus the Mediator City Congregation, dapat po alam natin yung ating pong statement of faith. Pag sinabing statement of faith, ito po yung pananampalataya na ating pong pinangahawakan at tinatayuan. Amen po? Malinaw po ba? Para pag may nagtanong sa inyo, kayo ba ay ano ba ang turo sa inyo patungkol sa Diyos? Alam po din natin kung ano ang ating isasagot. Amen? Alam niyo po, as Trinitarian, kasama po natin dyan, yan, ang JIN, PCEC, kasi under po tayo ng PCEC, yung Philippine Evangelical Church, puro Trinitarian po yan, naniniwala sa isang Diyos, pero nahayag sa tatlong persona. So, ang Baptist, ganun din po yan, Trinitarian din po yan, no? Kasi may mga iba rin pong turo na hindi katulad ng sa atin. But anyway, yun po kasi yung turo nila. Amen? So, tayo po, matuto tayo na pag-aralan, panghawakan, at syempre, tayuan ang ating pong pinanghahawakang turo. Amen po? Kasi baka may magsabi sa hindi, isa lang ng Diyos. Diba? Sabihin si Jesus, ano yun, nilalang ng Diyos, di ba? Ano siya, yung tawag nito, siya lang yung verbo na sinasabi sa Bible. So, hindi po ganun palagi ang pagpapaliwanag nun. Kaya bilang mananampalataya, again, kayo po ay nandito sa Jesus the Mediator City Congregation dahil kayo po ay dinala ng Panginoon dito. Amen? At meron pong tao na ginamit kung bakit po kayo nandito. Amen? At itong JTMCC Congregation, ito po ay inyong tahanan. Amen? Yan. Okay po ba? Kasi marami pong Kristiyano paru-paro. Ano ba yung paru-paro? Kung saan-saan dumadapo. Kapag tinanong, saan kang church umaattend? Kung saan-saan na. Hindi po ganun ang disenyo ng church. Amen? Tayo, isang maliit na church, but we are one family. Amen po? Pamilya po tayo ng Diyos. At bilang pamilya ng Diyos, dandun po yung pagmamahalan, pagtutulungan, at kami naman po bilang pastor ay aming pong responsibilidad na ituro sa inyo ang salita ng Diyos at ayon sa salita ng Diyos. Kaya napakagandang sabi, rightly dividing the word of truth. Ang Biblia, anumang katanungan natin ay laging ang final say ang Bible. Amen? Sabi ko nga, Lord, nung pinag-aaralan ko nga po itong Trinity, bakit marami rin pong mga Kristiyano ang lito pa rin dito? Mismo ang ating Panginoon Yesus ay nahayag, inihayag ang Diyos sa pamamagitan ng tatlong persona. Amen po? Amen po ba? Mukhang kayo po ay... Kasi po bakit? Kung si Jesus ay binautismuhan sa ilog Jordan, di po ba? Nung siya ay umahon, anong sabi? Nabuksan ng langit, di ba? At bumaba sa kanya ang Espiritu ng Diyos sa anyong kalapati. At may tinig na nagsalita sa langit. Anong sabi? Ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Although the words Trinity, you cannot find it in the Bible. Hindi natin makita yung salitang Trinity. Pero look at the mystery. Amen? Yung hiwaga ng Diyos, no? Na sinabi roon at ipinresent doon na ang Diyos ay iisa, mismo ang sabi ng ating Panginoong Hesus yan. Ang Diyos ay iisa, pero nahayag siya sa tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ngayon, ilan po ang Diyos? Isa lang po, Amen? Alam niyo po kung bakit. Sabi, bakit hindi ito, Lord, maintindihan, no, ng mga tao? O lalo na naman, kasi meron pa rin po kami mga, ang main po natin kasi sa kaunlaran, ayaw ko lang kung iba po nakarating sa inyo doon. Nagkakaroon din po kami ng Bible study doon, maski nung aming mga kamanggagawang pastor at sa mga member namin. At talaga pong litong-lito sila. Alam niyo po kung bakit?
Sabi ko, Lord, bakit nalilito sila? Kasi nga, hindi nila matanggap yung salita ng Diyos. Kaya nagkakaroon ng confusion. Amen? Oh, napakasimple. Kung ano sinabi ng Bible, tanggapin mo. Ito ba? Kasi the Bible is the infallible written Word of God. Ibig sabihin infallible, hindi siya nagkamali. And look at this, di ba? Tingnan po natin, mas sa Old Testament hanggang New Testament, may synchronization po yun. Hindi siya nagkamali. Kasi ang mga taong sumulat dito ay kinasihan ng Espiritu ng Diyos. Amen? So again, sabi diyan, naway sumain lahat ang ano po, ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. So para po hindi tayo magkaroon ng confusion o pagkalito, kinakailangan po lamang na tanggapin natin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Amen? Kasi salita po ng Diyos yan eh. Amen po? Para hindi na po tayo magkaroon ng confusion, no? Hindi tayo magkaroon ng pagkalito o pagtatanong at ipinipilit pa rin natin na na ang Diyos ay may kasi kaming member na di pastor, ang Diyos ay tatlo kasi may Diyos Ama, Diyos Anak, yun ay kapahayagan ng Diyos. Pag sinabing kapahayagan, revelation yun ng Diyos, no? Nahayag siya sa tatlong persona, but again, sabi, mismo ang Panginoong Yesus sabi niya, may isa lamang Diyos. Amen? So, ato po, gusto ko lamang din pong tawag nito ay maano natin na itong buwan ng June, iyan po yung ating tema, One God, Three Person, Endless Love. Ang ating unang topic dyan ng June 7, God, the Holy Spirit, the one who makes the Trinity personal. No? Diyos Espiritu Santo, na inihayag na mayroon pong tatlong persona. June 14, Sunday po rin yan. Pangalawa, God the Son, the one who made visible God. God the Son, the one who made visible God. Ano ibig sabihin? Ang Diyos Anak na ipinahayag ang Diyos na di nakikita. Ano ibig sabihin? Sa Panginoong Hesukristo, nakita ang kalwalhatian ng Diyos. Okay? Ang text po niya nasa Colossians chapter 1, verse 15 to 20. At ngayon pong June 21, ito naman po, yung itinuro ni Pastor Manny nung Sunday, the Father who loved you first. Ang Diyos Ama na siyang bumibig sa atin. Ang text po natin is nasa Romans chapter 5 verse 8. And lastly, ito na po yun, the great Trinitarian reality. Bakit po natin pinag-aaralan ito at kami rin po mga pastor, bakit natin itinuturo po ito sa inyo? Para ito po ay ating pong panghawakan. Amen? At yung salita ng Diyos ay maitanim sa ating mga puso. Kasi yan ang isasagot natin sa mga magtatanong sa atin. Walang anak ng Diyos na hindi niya alam ang salita ng Diyos. Amen? Dapat alam po natin yan. Kasi kapag ang salita ng Diyos ang isinagot mo sa nagtanong sa iyo, hindi niya na i-contest yun, hindi niya tututulan yun. Ang itatanong niya lang, ipaliwanag mo sa akin. Amen? Hello? Sabi ng Panginoong Yesus, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Malalaman yung katotohanan at katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Okay, so ito po yun yung mga nabanggit ko sa inyo. Alam niyo po, nung ako ay katulad, nung nagpapasimula pa lang sa pananampalataya, meron po akong notebook. At noon po, hindi pa ganyan, acetate pala. Alam niyo acetate? Diba? May yung para transparent, tapos isasalang yun, andun yung topic, yung tema, tapos yung text, tapos yung mga subtopic na. Ang ginagawa ko po nun, sinusulat ko yun. Ewan ko, basta sinusulat ko siya, tapos pinag-aaralan ko. Hindi ko alam na ilalagay pala ko ng Panginoon sa ganitong posisyon bilang pastor. Hindi ko alam kasi alam niyo po ang pagpapastor calling yan, no? Ibig sabihin pag calling, tinawag ka, no?
Dahil tinawag ka, kailangan mo rin mag-aral. At ako pinag-aral sa BBCA, yung Baptist Bible College Asia. No? Nag-aral ko ako ng 4 years ng Bachelor of Arts in Biblical Studies. So, kinakailangan po kasi yun eh. Amen po, nung una sabi ko, hindi, ako na mag-aral. Kasama ko si Pastor Manny noon na kaya lang hindi siya nakapag-enroll, but nag-aral din siya sa ibang school. Okay, tuloy po natin. So, again, maliwanag yung text. Pinapakilala dyan, inihahayag dyan, na mayroong 3 persona. Ano yan? Ang anak na si Jesucristo, at ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Yung Diyos kasi na tinutukoy dyan, bagamat hindi na banggit yung Father, yun ang tumutukoy sa ating Diyos Ama sa langit. Okay? So, yan at ang mahalaga dyan, ang sabi, ang pakikisama ng Espiritu Santo. Tayo po mga mananampalataya, yan po ang ipinangako ng Panginoong Yesus sa mga sasampalataya sa Kanya na ipagkakaloob ang Espiritu Santo sa atin. Dahil yan din ang tatak ng bawat mananampalataya na maliligtas. Amen po ba? That is the seal of God. Pag may tatakan na ng Espiritu Santo, sigurado na ang iyong kaligtasan. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo. Ibig sabihin, huwag niyo siyang saktan. No? Huwag niyo siyang bigyan ng kalungkutan. Amen po? Kaya lang nagagawa po natin yun unknowingly. Alam niyo po ba? No? Na siya ay nasasaktan natin na minsan hindi natin nalalaman sa paanong paraan pag tayo ay nakagawa ng kasalanan. Amen? Kasalanan na sinasadya man o hindi. Doon nagigilip ang Holy Spirit. No? At lalo na kapag ang kasalanan yan ay hindi natin inihingi ng tawad. Kaya pansinin nyo, ako po pag ako'y nakagawa ng kasalanan, alam nyo po unang nawawala sa akin yung kapayapaan. Yun po'y nawawala sa kaya yung buong araw ko, pag hindi ako nakahingi ng tawad sa Panginoon, magulo yung isip ko, mainit ang ulo ko, wala ako sa wisyo, wala ako sa direksyon. Ganun po ang nangyayari. Yung kagalakan nawawala rin po. Yun ang karanasan ng isang mananampalataya kapag yung pakikisama ng Espiritu Santo sa atin, hindi tayo umayon sa Kanya, binibigyan natin siya ng kalungkutan, nasasaktan natin yung Kanya kalooban. Because the Holy Spirit is also a person of God. Amen? Amen po? Kaya nga may pangalan siya, di ba? The Holy Spirit o banal na Espiritu. Yun, nagbago na. Oo nga, Pero hindi. Nawala. Ayaw lumanak. Sister Joy. Kasi andito po yung ayan. Ayan po, binasa natin kanina. May the grace of the Lord Jesus Christ and the fellowship of God and the love of God, yung pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng banal na Espiritu ay sumaatin. Okay? Ayan, ito po. Aspect. Pag sinabing aspect, ano po yan? Ibig sabihin yan. Ito yung mga bahagi na ating pong pinag-aaralan patungkol sa Trinidad. Amen po ba? Hello? Am I talking to you? Ayan. So, una, may isang Diyos. Amen? Ano yung description? Ipinapakita niyan kung ano yung ibig sabihin na isang Diyos. No? Tayo bilang mananampalataya, yan po ang itinuturo natin. Christianity teaches that God is one. Amen po? Bilang mga Kristiyano, dapat ang itinuturo natin ay meron lamang isang Diyos. Amen po. Ayan Pangalawa, bagamat may iisang Diyos, aspect,
meron siyang tatlong persona. Ang tatlong persona niyan, ang sabi, the one God exists as Father, Son, and Holy Spirit. Nahayag siya sa sa katauhan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen? Malinaw po ba? Okay? Ay, wala. Ayun, pangatlo, ito na po, co-equal. Ano ibig sabihin yan? Pantay-pantay po sila. No? Pag sinabing pantay-pantay, ibig sabihin, each person is fully divine. Pag sinabing divine, sila po'y tawag ito, banal, makapangyarihan, no? Andun lahat yung katangian sa sovereign God, no? Pantay-pantay sila, not lesser or greater. Walang mataas sa kanila at walang mababa. Naintindihan po natin? Kasi po baka may magsabi sa hindi mas mataas ang Ama kaysa Anak. In what aspect, di ba? Dapat maging malinaw 'yun, no? Pero sa kanilang katatangian bilang Diyos, again pantay-pantay sila. Naintindihan po natin? Yung kanilang katangian po hello? Sa kapangyarihan, pare-parehas sila, no? Sa kapamahalaan, pare-parehas dun po sila. So, ibig sabihin, co-equal sila, no? Walang mas mataas sa kanila at walang mas mababa. Kasi baka may magturo po sa hindi, mas mataas ang Holy Spirit kasi hindi siya nakikita Hindi mas mataas ang Anak kasi siya ngayon tumubos sa atin Hindi mas mataas ang Ama kasi ang Ama ang nagsubo sa atin. Hindi po ganun yun. Wala po sa kanilang tinatawag na yung overlapping po ba. Kaya nga dyan, equal po sila. Kasi baka may magturo sa inyo, oo nga no, biglang naniwala ka naman. Hindi sabi ng pastor namin So, dapat makita rin po natin yan sa mga talata ng Biblia. Okay? Ito, may hinanay pati niya. Ayaw mo mag-response. Yun! Pangalawa, co-eternal. Ano ibig sabihin ng co-eternal? Sila ay walang hanggan. No? Ibig sabihin that three persons exist eternally with no beginning. Ibig sabihin, wala silang simula. No? Dahil sila mismo yung simula. Amen? Nakukuha niyo po? Sige, tingnan po natin sa Romans, sa John chapter 1, verse 1. Tignan niyo po Nang pasimula ay naroon na ang salita, at ang salita ay kasama na ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula pa ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, walang anumang nalikha na hindi sa pamamagitan niya. Nasa Kanya ang ilaw, ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng sino man. Baba po tayo doon sa verse 10. Ano sabi? Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. And then ano pong sabi? Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Sino po ito? Ang ating Panginoong Jesucristo ang tinutukoy dito. And verse 12, itong maganda. No, lagi pong inaano ni Pastor Manny dito, sinasabi niya na at itinatanong niya na ang lahat ba ng tao ay anak ng Diyos. Di po ba? Ang sagot po ay ang Biblia pa rin ang sasagot. Ano pong sabi? Para ikaw ay alam mo na ikaw ay anak ng Diyos. Sabi ng Bible sa John chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga ay naging anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan ng tao o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Verse 14, ibaba po natin, ito na po. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin
Nakita namin ang kanyang kalwalatiang tunay at ang kanyang kaisa-isang anak na Ama, siya ang puspos ng kagandahang loob ng Diyos. So yung salita niya na nagkatawang tao, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So co-eternal, the three persons, no, ay ano po, wala silang, ano po, tawag ito, walang overlapping sa kanila, no? O wala ring overpower o over authority, equal sila, no? Okay? Next, consubstantial. Ano po 'yan? They share the same divine essence or being, no? Ibig sabihin, pare-pareha sila ng kalalagayan as God. Amen? Oh, maging sa kapangyarihan, pare-parehas po sila. Amen po? So, wala silang pinagkaiba. Amen? Kaya co-substantial. Next is double click na rin. Hindi ko alam, baka mahina na baterya. Ayun, no? Biglang nag-ano. O distinct relation. The person are really distinct from one another, not just different. Name yan eh. Hindi po yung dulo yan. Yun lang. Sa susunod siguro. Kasi, okay? Pag sinabing ano po yung distinct, no? Ibig sabihin niyan, the person are really distinct from one another. Ibig sabihin, meron silang pagkakaiba-iba as person. God the Son, God the Holy Spirit, and God the Father, no? Hindi lang doon sa kanilang pangalan. Amen? Kaya makikita natin dyan na napakahalaga na ano po, maunawaan natin kung sino itong Trinity na ito. Amen? No? Kasi pag hindi natin siya naintindihan, hindi natin siya matatanggap, no? At yan po ang description ng tinatawag na topic natin, the great, ano po, Trinitarian reality. No? Napakahalaga po na maunawaan natin yan bilang mga mananampalataya. Ayun, yung names, yung pala. Kulang ng isa. Okay po? Kasi nga sa pangalan may Diyos Ama, 'di ba? At si Jesus lamang yung tawag nito, maano natin na pangalan niya na ano po, Jesus Christ. But again, yung ano po ba yung Kristo sa inyo? Ano po yung Kristo sa inyo ibig sabihin? Meron po ba intindi? Ano po yung Kristo? Ha? O, siya po yung hinirang, no, di ba? The chosen one, no? Hindi po siya apelyido, Baka yung iba sabi, di apelyido yan, hindi po apelyido yung Christ, Yung salitang Kristo, ang ibig sabihin po yun ay chosen one, hinirang ng Diyos. Anointed one, yung pong ibig sabihin nun, no? Okay? Okay, unity. Yung po yung maganda. Ito pong tatlong person na to ay meron po silang pagkakaisa. Amen? Hello po? Yeah. Meron po silang pagkakaisa, Hindi sila nagkakaroon ng tinatawag na tawag ito pagtatalo-talo, Hindi sila hindi katulad natin as a church, di ba? Kaya yung iba wala pong perfectong church. Amen? Wala pong perfectong iglesia, Tayo bilang iglesia na katawan ng ating Panginoong Yesus, nandun pa rin yung mga hindi natin pagkakaintindihan, di po ba? Pero hindi yun nagbubunsod sa atin na tayo mag-away-away, hindi po ganon. Natural lang sa atin yun na minsan meron tayong mga ganon. Amen po ba?
pero hindi yan nauuwi doon sa pagtatalo-talo o pag-aaway-aaway na eventually ang nangyayari na umaalis na lang. Diba? Pagkat-alis niya, sabi, yoko niya sa church yan, ganito, yun. Hindi po ganun. Amen? Kaya tanggapin natin, pero again, sa ating tinatalakay, sabi diyan, their divine life is perfectly united, not three gods. Naintindihan po natin? Sila ay united, no? Nagkakaisa sila at hindi dahil sa sila ay tatlong Diyos. No, hindi po ibig sabihin dahil tatlo silang Diyos, sila ay nagkakaisa. Hindi po ganoon, kundi sila ay nagkakaisa hindi dahil sa sila ay tatlo. Amen. Yung kanilang pagkakaisa bilang Diyos sa kanilang layunin, no, sa kanilang pag-ibig, sa kanilang kaisipan, sila po ay nandun, may unity sila. Ang ibig sabihin, perfect, wala silang pagtatalo-talo. Hindi sila katulad natin na bilang mga anak ng Diyos. Amen? Tayo, habang nandito sa lupa, talagang meron pa rin mga, hindi pagkakaunawaan. Amen? Tanggapin natin yun. Kaya nga, paano ba nade-develop yung pagmamahalan ng bawat pananampalataya? Di ba pag nagkasala sa iyong kapatid mo sa pananampalataya, anong gagawin mo? Di ba humingi ka ng tawad? And right then and then, re-restore ang inyong relasyon. Hindi ka na naiilang sa kanya kasi sis, pasensya ka na sa nasabi ko ha. Once na na-receive mo yung paghingi niya ng tawad, tanggapin mo yun. No? Pagkatapos huwag kang umalis. Hindi po yun ang kalooban ng Diyos. No? Kung ikaw man ay umalis, dapat merong layunin ng Diyos. Yun ay isa ay kabubuti mo pa rin at ng iglesia. Amen? No? Kasi hindi natin yung mga sitwasyon. May mga talagang umaalis, iba kasi nalipat na ng ibang lugar, di ba? Malayo na, yun po ang tama. Pero dahil sa hindi lang pagkakaintindihan, no, yun po ang hindi maganda. Amen po? So I think ito po yung pinakahuli, no? Unity, yan. Pero kaya dapat tayo ay magkaroon tayo ng pagkakaisa. Amen po? Magkaroon tayo ng pagkakaisa. Amen? Kahit na mayroong mga hindi tayo pagkakaintindihan, di ba? Minsan dumarating yon. Okay? But again, manatili sa atin ang pagkakaisa dahil bakit po? Ang tatlong ito na persona ng Diyos, sila po ay nagkakaisa. Distinct relation. Yung babalik ko po sa Yan, substantial, they share the same divine essence or being. Tayo rin po dapat ganyan, no? Bagamat, siyempre, hindi naman tayo perfecto, di ba? Pero dahil nga ang Diyos ay banal, sabi ng aklat ng 1 Peter chapter 5 o chapter 3, yamang ang tumawag sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal. Co-eternal, no? The three persons exist eternally with no beginning. Hindi po tayo ganyan, no? Yan po, okay? Distinct relation. Yan po, the person at bumalik ka yata. Yan, co-equal, each person is fully divine, not lesser or greater. Equal po sila, no? Walang pataasan sa kanila, no? Walang mas makapangyarihan. Okay? At three person, the one God exists as Father, Son, and Holy Spirit. And lastly is one God, that is that Christianity teaches that God is one. Amen po? Mga kapatid, yan po, bilang mga mananampalataya, yan po ay nasa ating statement of faith number 2. Yan, nakikita niyo po ba yan? I think ito yan. Hindi nga lang, dapat hindi kasihan. Yan po. No? Ayan, yung number 3 pala, sorry. We believe that the God, the Father and the Son and the Holy Spirit is all one, the glory equal, the majesty po eternal. Amen? Yan po yung ating statement of faith. No? Kasi po tayo ay 4 na church sa Barte,
Ito sa parte Talanay, doon po yun sa Batasan, sa Kaunlaran, 3, tapos sa Batasan, meron din po sa Kasabulacan. Bali 5 po pala. Yan po yung church natin, no? Na hiwa-hiwalay. At meron din po tayo sa Davao. Actually, 6 po yun. So, para alam nyo po baka kala nyo tayo lang, hindi po, 6 po tayong church. At dumarating ang panahon, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na, ano po ito? Pagkakaisa na tayo po ay nagsasama-sama, yung na joint fellowship. Yung po ay nangyayari kapag yung mga mahal na araw, ganyan. No, kaya anniversary, mag-i-invite. Yan, kaya minsan, di ba, pagka mapansin nyo, ang dami natin pag anniversary. Kasi kasama natin yung mga kapatid sa pananampalataya. Amen po. So nawa ay maging malinaw po sa atin to Kaya yan, dahil yung cellphone, maganda yan, di ba? Hindi mo na isusulat, putok mo lang gano'n. Click! Yan. Ano tinuro sa Asian Church? Ito. Galing, di ba? Kaya nakakatuwa yung cellphone, di po ba? No? Kasi hindi ka na magsusulat. Yan nga, sabi ko, napaka-easy na lang ngayon, no? Para makuha mo automatically yung itinuturo. Hindi mo na isusulat, picture mo lang, tsak! Pag-i mo sa inyo, uy, ano tinuro sa church nyo ito? Diba? Hello po. So mga kapatid, nawa ay ito po ay ating panghawakan bilang mga mananampalataya. No? So yan po yung ating huling topic sa buwan ng June. Yan. The Great Trinitarian Reality. Ang dakilang Trinidad, no, ng katotohanan. One God, 3 persons, pendesman. Amen? Yun. Nawa ay yan. Para pala, lalo tayong lumago, umatin po tayo sa ating mga, Bible study. Amen po? Amen. Yan. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at ating pong awitan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan.